Hindi ako okay. Matagal nang hindi. Sa loob ko talagang durog na ako. Is a very, very sad individual. Sa totoo lang, sinabi ko doon sa researchers namin na gusto kong ma-interview si Tuesday. Kasi nakikita ko yung mga post mo sa Facebook, tas na-bother ako. Sabi ko, kumusta na kaya yung kaibigan ko? Parang, is she okay? Umabot talaga ako sa point na ayoko na. Bakit ko pa ito gagamutin? Bakit ko pa ito susolusyonan? Ayoko na. Anong ayaw mo na? Nagtapusin na lahat. You have been diagnosed with a lot of marami kang mental health issues. May ADHD ka and parang you're suffering from PTSD ba Yes. right now? And then may autism pa ako. So parang mas lalong complex. I blamed myself for the many things that happened in our personal lives sa buong angkan ko. And then I questioned my career also, me being an artist, me being a woman. I'm far from a perfect person, but I have perfect love for hearing. May mga nagsasabi na isa raw sa pinakamahirap na trabaho sa show business ay yung pagiging isang komedyante. Kasi kailangan mo pa rin maging masaya at kailangan mo pa rin magpatawa kahit minsan hindi naman nakakatawa yung buhay at hindi naman masaya yung buhay. Yung kasama ko ngayon ay isang napakahusay na komedyante, napakatalino at isa rin siyang kaibigan ko. Mga kasama po natin ngayon, si Tuesday Vargas, Miss Cara! fellow, Iska, Yes. taga-UP. Hello po. Taga-UP. Magandang araw. Mascom. Ibagsak, ha? Ba't ka ganun agad? Ganon, sa Mascom. Yes po. Diba? Opo, yes. Oo. Pareho po kami ni Tuesday ng college at saka ng university. Yes po. Oo. At meron po akong konting trivia sa inyo. The first time na na-meet ko si Tuesday ay nag-audition siyang weather girl dito sa GMA. Nahalata? Ang edad! Opo, tunay po yan. Oo, nag-audition siyang weather girl. Pero sikat na sikat ka na nun sa Mascom dahil sino ka ba ini-impersonate mo? Iba-iba. Iba-iba. Iba-iba, Ang opo. dami mong ini-impersonate. Opo, pati halaman na impersonate, pati inanimate objects, ginagaya natin sa lahat. Wala tayong aatrasan. Tapos nag-apply siya dito sa GMA para maging weather girl. Hindi siya nakuha. Yes. Oo. Baka sumama yung weather pag... Totoo. Joke Ako ang magdadala ng mata ng bagyo, ha? Ganun ang nangyari. Oo. Pero noon pa ba, bata ka pa lang, gusto mo na talagang maging komedyante? Hindi ko po yun na-frame ng ganun. Hindi. Ang akala ko lang talaga, sobrang kulit ko lang po talaga. Oo. Yung parang sa aming magpipinsan, sobrang dami namin. Hindi sila masaya pag wala ako dun sa family gathering. Inaantay ako. Ako yung clown ng magpipinsan. Oo. Ayan na si ate! Oo. Excited na sila, ganyan. So, maaga pa lang na-recognize ko na, ay, baka gift to. Kasi, mabuka ko lang yung bibig ko kahit gaano kasimple. Yung bitaw po, nakakapagpatawa tayo ng mga tao. So, nahalata ko na yun sa sarili ko. Maliit pa lang. And it's fulfilling for you? Of course, of course. Oo. It makes me feel like I'm wanted, I have a purpose, and growing up mostly alone, nakakatuwa na it brings me closer to my cousins. Parang nagkakaroon ako ng mga kapatid na inaaliw-aliw ko. Ano yung pinakagusto mong bahagi ng pagiging isang komedyante? Is it the pay? Is it the fame? Tama lahat. Oh, natama na una yung pay. Ang galing ni Miss Cara. Napaka-practical nung nauna. Is it the pay? Yes. Kasi parang ako naglalaro. Oo, hindi. Huwag tayo magpaka-ipokrita, Tama di ba? po. Kailangan natin kumita ng pera. Naglalaro ako, ganun ang pakiramdam ko. Mahirap yung aspeto na magre-ready ka. Kasi hindi naman ako, actually, hindi ako nagigising ng ganito, guys. Yung, Wow, I woke up like this. oo, hindi naman tayo sirena talaga sa totoong buhay. Isa lang ako ordinaryong babae. Oo. Nang pagising ko, kala ko to i-effort, Oo. magiging later, Oo, ganun. oo. Mahirap yung proseso. Pero once mailawan na ako, lagi ko to sinasabi, sobra akong kinakabahan lagi. Unsure ako sa sarili ko, wala akong self-confidence. Pero pag nailawan na ako, ibang tao na yung nakikita na nila. So, May switch. may switch. Before going on the stage, Marizel ako. Pag nailawan na ako, ako na si Tuesday.
I'm in my element pag nasa stage na Bakit ako. nga ba Tuesday? Ano po, Tuesday Vargas TV, parang made for TV. Oo, Ah! I mean, I just made that up. Charos. To sound intelligent. Charos. Hindi, yun ba talaga? Marami pong rason. Pili po kayo. Bunutan po kung ano pong lalabas na tunay. Bali, draw lots. Ganun. Sino nag-isip ng Tuesday? Ikaw talaga? Hindi po. Ano po ito? Sila Direk Bobot Mortiz, sila Direk Al, basta going bananas people. Kasi po, barkada po nila si Direk Dal Salamante, ang writer po nila. Na asawa po ng dati kong manager, si Miss Olive De Jesus, nasa Mascomer din. Ayun. Opo. So, napanood po nila ako sa Live Aid sa Oo. UP. Tapos, sobrang lokan-loka sila kasi nung nalaman nila na 16 lang ako. Sino tong taratitad na bata na parang hindi natatapos yung energy? Ganyan. Miniting po nila ako, tapos nag-iisip po sila ng pangalan. Tapos napansin agad nila na parang hindi ka mukhang girl. Parang minsan pag nakatalikod ka, parang kang hindi ka girl. Pero tama, parang bakit ko magpapaka-pretty-pretty, pero meron akong strength na kailangan i-embrace. So sige, iisip tayo ng pangalan na androgynous. Yung pwede kang lalaki, pwede kang babae. So marami pong nabato na pangalan. May Waki Cortez, may mga ganun-ganun kasi. Parang uso yung Hispanic sounding last name. Okay. Parang mas social, Tapos marketable. naging Tuesday. Naging Tuesday Vargas. Opo. Yung ibang kwento, gawa-gawa ko lang. Yung na kayo nakikinig sa akin masyado. Hala, sinungaling. So, it's the pay, It's the pay. it's and the fame. The fame, the fulfill. The fame, pero ibang context. Kasi, ang sarap ng pakiramdam. Kunyari po, naglalakad ako sa mall, tapos may lola, may mami. Yan ang market ko yung mga tita sa Manila. Yeah, please give me your money. Charas. Wala sila market ko. Yayapusin ako, Miss Carrot. Minsan, parang bang anak nila ako. Gagalan ako. Yun ang paborito kong side ng fame. Kasi alam ko na bago ko yung buhay ng tao na yun. Siguro malungkot siya. Tapos napanood niya ako. Nakalimutan niya saglit. So, nagmarka ako sa kanya. Hindi ako okay. Matagal nang hindi. Ang nakikita ng mga tao ay yung masayang ako. Pero hindi yun totoo. Trabaho ko lang yun talaga. Amidst all the people, the fans and all of that, is a very, very sad individual. Sa totoo lang, sinabi ko doon sa researchers namin na gusto kong ma-interview si Tuesday. Nakikita ko yung mga post mo sa Facebook, tas na-bother ako. Sabi ko, kumusta na kaya yung kaibigan ko? Parang, is she okay? Yes. Ito meron kasing pinost ka sa TikTok to, sabi mo, hindi ako okay, matagal nang hindi. Ang nakikita ng mga tao ay yung masayang ako, pero hindi yun totoo. Trabaho ko lang yun talaga. Yes. Mahirap maging komedyante. Mahirap, pero mas mahirap maging neurosurgeon. Ha? Dinala natin sa ganong conversation. Na minsan parang Miss Cara, na yung weight ng problems ng mundo, for somebody that makes everything lighter, parang it's kind of task upon you to make everything feel peachy, na wala ka dapat i-express na anything that would show vulnerability or meron kang mga fault. Parang ang nagpipinerfect, everybody has that goal na 100% dapat we got it all together. So one day I decided, why not let's flip the script? Parang somebody should be there na pinapanood ng mga tao na makatotohanan lang. Yung sinasabi mo lang na tao ka, minsan nahirapan ka, minsan di mo kaya. Papakita mo na wala kang makeup, papakita mo na sira-sira yung mundo mo, tapos nagtatanong ka, ano bang gagawin ko? Kesa yung preach ka ng preach or what? Because I think it made me closer to the people that follow me because they can relate to it. Naging tao ako, nawala ako sa kahon ng artista nung napanood nila yon. May pinost ka pa na isa na yung parang naghahanap ka ng trabaho. Ayun. Bakit mo pinost yun? Ayun. Paano ko ba i-explain? Actually, looking back, parang meron akong konting regret nung pagka-hit ko ng Enter. Konti lang naman. Oo, kasi parang naisip ko din sa sarili ko, Nasaan ka ba nung time na yun? What was your situation? Okay. What was the backstory before posting Okay. that?
So, kung hindi nalalaman ng mga tao sa labas ng industriya, ang mga artista po ay contractual workers. Except if you have a network contract na talagang may minimum guarantee na tinatawag na, kaya may gawin ka o hindi, buwan-buwan may Sisweldo makukuha ka. ka. Parang regular na empleyado. So, siguro 90% I would say are considered talents. Therefore, wala kaming tenure, wala kaming job security, wala rin kaming insurance. We have to pay for our own. In other words, kapag wala kang ere, wala kang sweldo. Wala kang sweldo. So, ako po, bilang magulang, tsaka breadwinner ng pamilya, hindi ko naaantayin na umabot ako sa level na sobra ko ng kailangan bago ako gumalaw. So, dapat ang goal, hindi ako mabakante in the right way. Kasi dati, para pong gusto ko sunod-sunod trabaho ko, na burnout naman po ako nung time na yon. So with therapy and my doctors advising me to take it slow, lalo na in my 40s, ginugroupings ko yung bulge ng work. Tapos pag tinitignan mo yung calendar year mo, I won't make it to my target amount this year. Meron kasi akong goal may pinag-iipunan ako. So dapat meron akong pamalit sa nawala. May nag-sink in bigla na panic bilang nanay, Miss Cara, na ano po ako, parang may mawawalang trabaho, tapos wala pa siyang kasunod. Kailangan meron akong talinuhan ko, meron akong next move. So wala po akong planning na ginawa, basta nag-type lang ako, oy, ang tone ko while I was typing, masaya ako, nakasmile. Gagalingan ko po, please, everybody, ganyan-ganyan. But the people read it like, hey, but you work. Parang nagmukha siyang kawawa. Oo. Pero hindi ko alam na gano'n yun. When I was writing it, I was just being honest. I was like, gagalingan ko, promise. Bigyan niyo ako ng work sa mga kaibigan ko sa industry. Ganon yung tone. Yun ang mahirap So pag-written. parang medyo semi-joke pa siya. Parang ganun po. Patawa Yes. ng konti. Correct. And then the impact was, I was so surprised at how people reacted to it. Mixed. Oo, kasi yung reaction ng mga tao parang, hala, wala na bang trabaho si Tuesday? Ayan. Ano Opo. nangyari? Klaruhin natin yan, Miss Cara. Alam niyo po ba marami pong walang trabaho ngayon, hindi lang sa industriya natin. Kasi nagbago ang format all of a sudden. Biglang na-shift from mainstream TV To digital. and then everybody's trying to catch up. And Correct. of course, the advent of AI. Ang dami ko na in-explain, no? Parang ano to, mag-enroll na lang kayo. Lecture. Oo, charas. Pero ganun po yon. So, if hindi ka pa nag-a-adapt, tas medyo mabagal yung adaptivity level mo, talagang maiiwan ka. So, bilang nasa Gen X, millennial age ako, yung mga alam na mga bata, nagka-catch up pa lang ako, Miss Cara, at hindi ako papayag na hindi ko alam. Correct. So, marami pong walang trabaho at hindi nakakahiya to say na, hey, I'm good at this. Will you use my services? This is my offer. This is my rate card. I don't see anything wrong with that. And I think people who see something na admission of weakness yan or failure, baka they have to examine their priorities sa buhay. Kasi dapat hindi natin kinocrucify yung mga may pangarap siguro. May isa pang nag-viral ka yung nag-online selling ka. Ay, opo. Oo. Pasok mga suki. 6 item code 480 size XL. Tapos parang may nagsabi na, ay, online seller na lang siya. Yes, opo. Ba't ka ba nag-online selling? Matagal na po akong tindera, Miss Cara. As in, bata pa lang ako, pambaon ko na yan. Nagtitinda akong yema, brownies. Opo, sanay po talaga akong, kasi hindi naman kami yayamanin na family. So, para sa akin, going back to selling, sa ngayon nga, kung wala kang binibenta, tapos ganyan maraming nag-i-exist na income generating through sales, baka ikaw na lang yung hindi gumagamit ng isip mo ng tama. Kasi pera yun. Malinis, marangal na kabuhayan. So, bakit natin kinakahiya? Yun lang. Nagsabi lang ako ng statement na iwasan nating ilalang kahit ano pang trabaho kasi yung ekonomiya napaka-fragile. So Kasi kahit parang ang sinasabi ata, parang, ay, laos na siya, online seller na lang. totoo, oo. At least pag sinabi mong laos yung tao, sumikat minsan. Ikaw ba, kuya, sumikat ka minsan? Tumigil ka nga. Nagalit, nagwasak ng gamit. Huwag to, mga trophy to Okay, eh. ano yan, mga parangal lang. Huwag natin galawin. Oo. Na ano lang ako, Miss Cara, kasi hindi nila alam sinasabi nila. So, ba't tayo magagalit, di ba? And you don't feel offended. I Pag don't. sinasabi na, ay, nagbebenta na lang, ay, May online kurot, seller na may lang. konting kurot, kasi alam ko hindi sila bibili. Charis.
Buti kung nang-aasar kayo, tapos bili kayo ng mga 10 units, mga gano'n, okay lang yung asarin nyo hanggang gusto nyo, basta bibili kayo. Pero if magi-give in ka lagi sa emotions mo, mawawala ka sa path na gusto mo eh. Wala akong oras sa ganun, Miss Cara. Doon na lang po tayo sa productive na aspect. So, tuloy-tuloy pa rin yun, yung online selling? Opo, weekly po yun. Kasi doon na namin kinukuha yung pang-bills. Para the rest ng papasok na work, yun na po yung ipon, investment, ganyan. At dahil dyan, for only 99, nagbenta, chares. Check out nyo na po. Check out again, chares. Charas. Naranasan nyo na ba yung sinasabihan kayo na mukha naman siyang okay para naman siyang walang problema? Yung parang walang nangangamusta sa'yo, walang tumutulong kasi akala nila lagi ka lang okay. Itutuloy ko na itong mahaba mong post. Sabi mo, gusto ko mang lumayo at makalimot, pero kailangan kong harapin lahat ng problema ko dahil yun ang ginagawa ng isang responsableng tao. Nagsasaya-sayahan man ako minsan, pero sa loob ko lang talaga, durug na ako. You have been diagnosed with a lot of, marami kang mental health issues. May ADHD ka, and parang you're suffering from PTSD ba? Yes. Right now. How is it going? There are good days. There are days na parang I have to be gentle with myself kasi all I can do for that day is just get up. Ito, totoo to Huwag nyo naman, ay, si Tuesday hindi naliligo. Pero sign yan ng depression, yung hindi ka makabangon, ni alagaan yung sarili mo, hindi mo magawa, hindi ka makakain, hindi ka nag-aarti-artihan lang, wala ka lang energy to do it. Was there a trigger? Yes. Meron actually. Marami tayong mga suppressed memories na nagsasurface na lang in adulthood dahil meron kang nami-meet or may circumstances na nangyayari that reminds you of past traumas. So something happened to me again during my adult life na it parang regressed me to that moment na na-witness ko yung traumatic event na yun in my life. I wouldn't say in detail kasi may legal aspect siya, but all I can say is it's not easy living with that on a daily basis. Minsan you're doing something ordinary like washing the dishes. Malalaglag ko minsan yung plato. In the middle of a scene, nagkukulitan, nagpapatawa lahat, tapos biglang may maaalala ko. Ganun. So grabe po yung training na kailangan for somebody like me na neurodivergent to function in normal society and appear as if nothing is wrong. Pero sobrang parang battle yung nangyayari in your head. Kailan mo nalaman na meron kang ganitong condition? That year, which yung I stopped taking my medication 2023, sabi ko there's something really wrong with me. Hindi na to normal na dapat nagigising na lang ako nang umiiyak yung walang explanation. So, nagpa-check po ako. Kala ko lang kasi, simpleng, actually hindi siya simple. Depression, kasi nga malungkot lang ako sa lahat ng nangyayari. Hindi na pala. So, marami na pala tayong mga dapat dinideal na years na ang napatong, tas hindi natin ina-address. So, yun, slowly we unpacked it ng therapist ko. And up to now, I can consider na nasa 30-40% pa lang po ako nung journey. Pero still, glad ako na umabot ako doon kasi before 0, umabot talaga ako sa point na ayoko na. Bakit ko pa ito gagamutin? Bakit ko pa ito susolusyonan? Ayoko na. Ganun po. Ngayon, nasa 30 na ako, which is a good thing. Anong ayaw mo na? Natapusin na lahat. Ganyan. Yes. May ganong point na parang I felt more like a burden rather than a blessing to my family. I blamed myself for the many things that happened in our personal lives sa buong angkan ko, na parang feeling ko fault ko lahat. And then I questioned my career also, me being an artist, me being a woman. Ang dami kong tanong na walang mga sagot. Tapos laging napupunta sa sinisisi ko lagi sarili. Wala akong pagtanggap na, kasalanan nito, ginawa niya yan. So hindi, pinayagan ko yun mangyari, so kasalanan ko. Saan nanggagaling yun, yung parang insecurity that it's all your fault? Well, siguro for kids with ADHD, we have been hit by criticism thousands of times more than regular children. Please be normal. Please shut down from time to time. Huwag kang sobrang hyper. Please don't say what you mean all the time. It's not polite. Mga ganun. So, all of that, ng mga hits sa'yo growing up, you start parang losing yourself. Sino ba talaga ako? Kasi I'm just trying to be my authentic self, pero nagaganon ako ng mga tao.
please be normal. What is normal? And yun ang normal para sa This is inyo. me, yes. Sa mga hindi po nakakaalam, yung ADHD is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So yung unang 2 letters, attention deficit, hindi makafocus. Yes po. Hindi The AD makafocus. is 70% women ang nakakasuffer. So, inattentiveness, lack of focus. Hindi ma-organize yung buhay. Correct. Hindi niya kayang sabay-sabay yung ganon. Hindi ma-multitask. Yes. Oo. Tapos parang pakiramdam nyo ba in your head, parang everything is happening all at once? Yes po. Right now, I'm talking to you, but I'm thinking about ano lulutuin ko mamaya. At saka yung medyas na naiwan ko doon sa may isa kong sapatos kagabi na sinuot ko. And then, may kanta na tumutugtog din habang nangyayari yung lahat. At saka may movie din ako nakikita na isang eksena sa kabilang side ng brain ko. All at my once. God. So, All at once. Yeah, if you're looking at a desktop, for example, a person is a computer, I have 170 tabs open Na at the same nakabukas yung mga screen. Yeah, and I know what's happening at all the 170 tabs. Nakakaloka yun. Yes. Paano ka makaka-focus? Yun nga. Kaya nahihirapang mag-focus kasi Yes. everything is happening all at once. Yes. And then the HD happens. The second part of the... Okay, so of- hindi pa tapos. So may attention deficit ka na kasi litong-lito ka na kasi parang ang bilis ng takbo ng utak mo, hindi mo alam alin ang uunahin mo. Correct. Tapos meron pang HD, Yes. hyperactivity disorder. The HD is the total opposite of the AD. When I like something and I'm really interested in it, I hyperfixate on it. So sumusobrang galing ka naman, tumotodo ka doon, to the point of obsessing on it. Tapos nakakalimutan mo na lahat ng iba. Nakakalimutan ko lahat. It's like you are living inside 2 persons' thoughts in one being. Dalawa ka, ganun po. And then may autism pa ako, so parang mas lalong complex. So, ODHD po ako, hindi lang ADHD. Oh my gosh. Kailan mo nalaman that you have ADHD? Yun maaga, 12. Because you cannot enter, the science high school I was entering Oo. nang walang mental health assessment. So, nung nalaman ko po yun, entering high school, hindi na nagulat yung tatay ko. Parang, ay, kaya pala. Ako lagi kong sinasabi yung ating mga mental health condition, superpower natin yan eh. Correct. Na for other people, iisipin nila, when you have this condition, it's like a disability. Pero ako, kapag nayakap mo na at natanggap mo na sa sarili mo kung ano yung condition mo, you can turn it into your superpower. Yes. And what superpower does ADHD give you? Well, the hypervigilance aspect, I really like that because I can sense the slightest shift in tone and mga nonverbal cues, mga movement. So, all of a sudden, when a person feels uncomfortable in a situation, ako ang unang nagtatanong, okay ka lang ba? In a group setting. Mas sensitive ka. Ano kailangan mo? Kailangan mag-rescue ako. Meron akong instinct na gano'n. Kasi I know how it feels Yes. when nobody notices you, especially when you're struggling. And I suppose parang ray of sunshine kapag pumasok ka sa isang kwarto kasi yung hyperactivity brings Opo. in all the sunshine of the world, di ba? Correct. Kasi naturally bubbly and hyper and Correct. Ang sarap. Ang sarap ng feeling na kahit anong bigat ng araw ko, kayang-kaya kong humugot somewhere in me na pampasaya ng mga tao. Minsan para sa iba na nga lang eh. Kasi when I see them laugh, bumabalik na rin po yun. Ako na rin yung nafe-feel good. Ganun po. So kung may nakikinig sa atin ngayon na pakiramdam nila may ADHD sila and they're struggling as a person na merong ADHD, what could you advise them? Ano ang dapat nilang gawin to still be able to function Yes. despite the condition? First and foremost, acceptance from other people, yung validation na makukuha mo sa outside. Sa'yo muna, na dapat makita mo yung sarili mo in your most beautiful self, regardless of this condition, this diagnosis. And ako, that hit me before I turned 40. Imagine, super late. Matagal akong nagsusuffer na ganyan. I constantly compare myself to other girls. Not just sa appearance, pero the way they handle things. Bakit sila, they don't get too emotional, they don't cry at sad movies. Parang ang galing-galing ng ganong tao. Ako, I feel things deeply. And I thought for the longest time, that's parang Waterloo ko yun or kahinaan ko yun. Yun pala hindi, maganda pala siyang bahagi ng pagkatao ko na able akong mag-empathize sa kapwa. Kaya kong
kaya ko ilagay yung sarili ko sa sitwasyon ng kapwa ko na hindi ako nagiging makasarili in that aspect. Ang sarap na, uy, walang unang magmamahal sa'yo, ikaw muna. Okay. Accept mo muna sarili mo. That's one. Number two, don't self-diagnose. Always seek the help of professionals. That's very important. Correct. Kasi maraming nagbe-PM din sa akin, Miss Cara, baka ganyan din ako, baka ano, Pa-check up ka. hindi ko po masasagot. Opo, doktor po ang makakasagot nun. And if may meds na kailangan or cognitive behavioral therapy, do that. Kung ano man kailangan, just go the professional route always. Yes. And number three, siguro my faith in God. I'm not super religious, Miss Cara. Hindi ako like lumuluhod sa tuhod ko araw-araw tapos namamanata. Hindi po ako ganun. Malakas lang yung paniniwala ko na sa dami ng pinagdaanan kong mga hindi magagandang bagay, lagi pa rin akong nananalo sa dulo. So there must be somebody there looking out for me. Somebody who's parang telling me na pinapatotohanan niya all of the Yes. times na nalalagapak ako na Yes. hindi pa yung kwento mo, Correct. hindi pa tapos. So doon ako parang kumakapit, kaya ako yun nasabi na Diyos na lang talaga sa mga ganitong oras. Yes. Ang hirap na, Lord, parang sandali lang naman. Pero isang tao lang ako, isa-isa lang po, ganun. And siguro huli, have a strong support system. And Yes. I'm fortunate that I have someone and a lot of friends in my life na present talaga sila. The moment nga po that you go silent, it's your true friends that feel it agad-agad. Totoo yan. Yung impact ng silence mo. Yes. And those are my people. So I treasure them. And siguro dagdagan ko lang, huwag mahiyang humingi ng tulong. Yes. Amen. Kapag pakiramdam mo down ka na talaga, huwag mong suluhin yung problema. Kasi marami tayo. 'Di ba? Marami tayong kasama. Hindi ka nag-iisa. Yes. 'Di ba? Humingi ng tulong kasi maraming makikinig at maraming makakaintindi. Opo. 'Di ba? So, ngayon you're back with your meds. Yes po. Huwag mo nang tigilan, Kaya nga. Tuesday. Ano ba? Pero natural stuff na ngayon this time. I'm trying to edit nutrition din, Good. working Good. out, yan. Kasi akala ng mga tao mental health lang is about the mind lang. Yes. No, it goes hand in hand. Pati physical body, yun dun nga po nagsisimula eh. If you take too much sugar, you don't sleep, you don't hydrate, eh, di talagang masisira ang ulo mo. Kaya dapat Oo. umayos ka. Oo. What is your message to people who don't understand? Sometimes who say that you're so masyadong outspoken and who don't understand your condition. Siguro po ang mga tao nagagalit sa hindi nila maintindihan. Yes. Ang unang reaction Yes. po ng mga tao is, bakit ka ganyan? Yung iba nga naghihirap tapos hindi naman umiiyak. Tapos ikaw reklamo ka, ang ganda ng buhay mo. May ganon. So pag hindi naiintindihan, hindi nauunawaan at nagagalit ang tao, iniisip ko na lang po normal na reaction po nila yun. At nasa kanila na yun kung ganun sila magre-react. Ang alam ko lang for sure is that mabubuhay ako the way I want to live my life, and life is short and I want to live it in the happiest state I'm in, the most peaceful state, the best me ever na pwede kong maabot. That's my goal. Gusto ko i-end itong interview na to with hope. Yes. And the person that gives you the most hope is your Son. son. Yes po. May post ka na, I've always known that being a parent means your heart walks around outside your body, but right now it feels like my heart is breaking. I'm far from a perfect person, but I have perfect love for him. My biggest prayer is that he comes out this stronger, healthier, and better than ever before. If you have a moment, please keep us both in your thoughts and prayers. Yes. Naiyak ako. Ako ba nagsulat doon? Ikaw ang Charos. nagano nito. Yes, wala namang perfect na magulang, but we have perfect love for our children. Yeah. He's the one who gives you hope. Yes, Miss Cara. And as a parent, I think we lend our knowledge to our children. But once they go out of the doors of our home, there's nothing we can do. Whatever it is that we arm them with, kabutihan ng puso, talino sa pagdesisyon, kung ano man yan, yun na lang po yung sasandalan natin. And if they fall astray, they make poor choices, we should still be there for them kasi may reason ba tayo yung naging parent ng mga batang ito.
Correct. Oo, na tayo talaga yung inatasan, yung binigay yung trabaho na yan. And I gladly take it no matter how difficult it is sometimes. I think ginawa talaga ako ng just for this kasi I have so much love to Totoo. give. Not just for my kid, but anybody who watches this as a parent, no? Na may pinagdadaanan din, personal, pang pamilya, no? Lahat yan may dahilan din. Yes. And I'm grateful for all the trials kasi the past years, it made me so much better. It made me realize so many things. It made me more grateful for what I have and will gain. Panahon na rin to abandon the old self. Kailangan talaga may ganun. Oo. May acceptance din na, it doesn't serve me anymore. I need to become somebody that is aspirational because I need it. Ilang taon na ba yung anak mo? 24 na po. 24 na. Matanda na rin si Kaya. Opo. So, Adult na talaga. Medyo may ganung feeling na natatakot na parang, Opo, oo. Parang empty nesting, yung Empty tinatawag nesting. nila. Pag Oo. nasa bahay nga po ako, tapos tahimik na tahimik, meron ganun eh. Hala, nagkakaedad na ako. May ganun na. Mas so malapit wala na tayo. siya, nag-move out na siya. Yes po. Pero, Miss Cara, I don't want to talk about his life in detail kasi buhay niya yan. What I can say is na pag nangyari yan, na lumabas na sa pinto ang mga anak natin, wala na tayong control. Kung ano ang binigay ng Panginoon na sitwasyon or what, yun na po ang tatayuan natin bilang magulang. At kung nagawa natin yung trabaho natin at alam natin sa sarili natin na maayos, dapat hindi tayo kinakabahan kasi hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Ganun. Totoo. Pareho pala tayo. Ako rin nag-move out na yung anak ko. Ang hirap no, ang hirap din. Bakit yung ganyan? Children, Hindi. visit your parents. Pero ako, I'm so thankful for my daughter kasi pakiramdam ko, I willed myself to become a better person because of my child, because of my daughter. Feeling ko kapag hindi dumating sa buhay ko yung anak ko, hindi ako ganito. Totoo. 'Di ba? Naalala ko dati nung wala pa akong anak. Oo. Kahit ano na lang, 'di Ay, ano na lang, minsan Oo. nasa galera na lang ako. Galing ako ng Cubao Diba? kanina. Bakit ako nandito? Oo, Tapos, 'di ba? Pero nung dumating yung mga anak natin, wala na yun, lahat na yun. Parang ang nangyari, ang buhay mo, hindi na iyo lang. hindi na iyo lang. Hindi na iyo lang. Meron ka ng pinaglalaanan na isa pang tao na palalakihin mo in such a way. So, gagawin mo lang yung best mo. At pag hindi enough yun, alam ng Diyos kung paano yung gagawin niya. May mga rason lahat yan. Hindi natin mapaperfect. Wala namang kasing ganun. May ganun ba? Wanted perfect Walang parent. perfect person, Walang perfect person. Walang Pero may- perfect family. pero may perfect love. Yun. At may perfect God. Ayun, na pwedeng tumulong sa atin. Thank you very much, Tuesday. Thank you. Salamat. Kanina inintroduce ko si Tuesday na isang napakahusay na artista at napakahusay na komedyante. Pero dapat dugtungan yon. Tuesday Vargas, mahusay na artista, mas mahusay na ina at mas mahusay na individual. Salamat. Thank you. Thank you. Thank Naiyak. you. Salamat. Thank you po. you. Thank you. Palakpakan. Charot. Happy Fiesta! Happy Charet. Fiesta. Happy And now our Fiesta. favorite Mars, Camille Prats! Charots!